Sabihin, sino man ang kaaway ng anghel na si Gabriel, siya at wala ng iba ang nagpahayag nito ng Quran sa iyong puso sa kapahintulutan ng Allah. Isang pagpapatunay ng anumang kasulatang naong narito at nagsisilbing patnubay at magandang balita para sa mga naniniwala. Sino man ang kaaway ng Allah at ng kanyang mga anghel at ng kanyang mga sugo at ng mga anghel na si Gabriel at Mikael, magkagayon, katotohanan ang Allah ay kaaway ng mga di naniniwala. At katiyakan aming ipinahayag sa iyo, O Muhammad, ang mga ayat, talata ng Quran bilang malilinaw na katibayan, at walang hindi maniniwala sa mga ito maliban ang mga suwail. Hindi nga ba sa bawat pagkakataon na kanilang tanggapin ang isang kasunduan, ito ay ipinagwawalang halaga lamang ng isang pangkat sa kanila? Ngunit ang katotohanan nito, karamihan sa kanila ay hindi tunay na naniniwala. At nang ang isang sugo, si Muhammad, na nagmula sa Allah, ay dumating sa kanila na nagpapatunay sa anumang kasulatang nasa sa kanila. Ang isang pangkat niyaong mga pinagkalooban ng kasulatan ay winalawang halaga ang aklat ng Allah na wari bang hindi nila nalalaman ang nilalaman nito. At sa halip, kanilang sinunod ang anumang binigkas ng mga demonyo noong panahon ng paghahari ni Solomon. Hindi si Solomon ang di naniwala, subalit ang mga demonyo ang mga di naniwala. Sila, mga demonyo, ang nagturo sa mga tao ng Salamangka at ng anumang ibinaba sa Babila o Babylonia sa dalawang anghel na sina Harut at Marut. Subalit sila, ang dalawang anghel, ay hindi nagturo sa sinuman ng gayong Salamangka hanggang hindi sila nakapagsasabi bilang babala na kami ay isang pagsubok lamang, kaya huwag kayong magtakwil ng paniniwala sa pamamagitan ng pagsasanay ng Salamangka. At sila ay natuto mula sa kanilang dalawa ng anumang pamamaraang maaaring magdulot ng paghihiwalay sa pagitan ng lalaki at ng kanyang asawa. Subalit, sila ay walang magagawang pinsala sa sinuman sa pamamagitan nito maliban sa kapahintulutan ng Allah, at sila, mga tao, ay natuto ng anumang nakapipinsala sa kanila at hindi nakabubuti sa kanila. At katotohanan, sila, mga anak ni Israel, ay nakababatid na sinumang kumalakal nito ng Salamangka ay walang nakalaang mabuting bahagi sa kabilang buhay. Sadyang napakasama ng anumang kanilang ipinagbili, ipinagpalit para sa kanilang mga sarili, kung ito ay kanila lamang nababatid. At kung sila ay naniwala lamang at kinatakutan ang Allah, marahil ang gantimpalang nagmumula sa Allah ay higit sanang mainam kaysa sa pagsasanay ng Salamangka, kung ito ay kanila lamang nababatid. O kayong mga naniwala, huwag ninyong sabihin sa sugo ang Raina, supalit ang inyong sabihin
ay udhur na at kayo ay makinig sa Kanya. At para sa mga di naniniwala, nakalaan para sa kanila ang isang kasakit-sakit na parusa. Hindi hahangarin niyaong mga di naniniwala mula sa angkan ng kasulatan, Hudyo at Kristiyano, at ng mga musyrik na mayroong ibababang anumang kabutihan para sa inyo, mga Muslim, mula sa inyong Panginoon. Subalit, pinipili ng Allah para sa kanyang habag ang sino mang kanyang nais, at ang Allah ang siyang may tangan ng dakilang biyaya. Hindi namin sinususugan ang isang aya, kapahayagan o batas, o hinahayaang malimutan maliban na kami ay nagdadala ng isang nakahihigit pa rito o katulad nito. Hindi mo ba nalalaman na ang Allah ay ganap na may kakayahan sa lahat ng bagay? Hindi mo ba nalalaman na nasa Allah ang pagmamay-ari ng kapamalaan ng mga kalangitan at ng kalupaan? At bukod sa Allah, kayo ay walang matatagpuang wali o tagapangalaga o nang makatutulong? O nais ba ninyong magtanong sa inyong sugo kay Muhammad tulad ng kanilang pagtatanong kay Moses noon? At sino man ang ipinagpalit ang iman o pananampalataya para sa kawalan ng paniniwala, katiyakan na siya ay napaligaw mula sa patag o matuwid na landas. At karamihan sa angkan ng kasulatan, mga Hudyo at Kristiyano, ay naghahangad na kayo ay kanilang maibalik sa pagiging di naniniwala, pagkaraang kayo ay naniwala sa Allah, sanhi ng paninibugho mula sa kanilang mga sarili. Kahit pagkaraang naging malinaw para sa kanila ang katotohanan, kaya kayo ay matutong magpatawad at magpaumanhin hanggang iparating ng Allah ang kanyang kautusan. Katotohanan, ang Allah ay ganap na may kakayahan sa lahat ng bagay. At sila ay nagsabi, walang sino man ang makapapasok sa paraiso maliban na siya ay isang Hudyo o isang Kristiyano. Iyon ay kanilang mapagnasang saloobin lamang. Sabihin, magpakita kayo ng inyong patunay kung tunay ngang kayo ay makatotohanan. Bagkus ang katunayan nito, sino man ang isinuko o itinalima ang kanyang mukha o sarili sa Allah, at siya ay mapagawa ng kabutihan, para sa kanya ay gantimpalang nagmumula sa kanyang Panginoon. Sila ay walang mararanasang pangamba at sila ay walang madaramang kalungkutan. Ang mga Hudyo ay nagsasabi na ang mga Kristiyano ay walang bagay na mapaninindigan, at ang mga Kristiyano ay nagsasabi na ang mga Hudyo ay walang bagay na mapaninindigan. Samantalang sila ay kapwa bumibigkas ng kani-kanilang kasulatan. Ganyan din yaong mga pagano na walang nalalaman. Sila ay nagsasabi ng mga pananalitang nakakatulad nila. Kaya ang Allah ay siyang maghahatol sa kanilang pagitan sa araw ng pagkabuhay na muli, hinggil
sa anumang kanilang lagi nang ipinagkakaiba. At sino ba ang mapagawa ng kamalian na nakahihigit kaysa sa kanila na nagpapawal na ang pangalan ng Allah ay banggitin sa kanyang mga masjid at nagsisikap na ang mga ito ay sirain? Sila yung mga hindi nakapapasok sa mga puok na ito maliban sa pangamba. Para sa kanila ay kahihiyan sa mundong ito at para sa kanila ay malaking parusa sa kabilang buhay. At sa Allah ang pagmamay-ari ng silangan at kanluran, kaya saan man kayo bumaling ay naroroon ang mukha ng Allah. Katotohanan na sasaklawan ng Allah ang lahat ang maalam